Isa ka ba sa mga hindi nakahulog ng kontribusyon sa PhilHealth mula 2013 hanggang 2024? Hindi na raw kayo pagbabayaran ng interest dyan. Utos po yan ni Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Daniel Pawit. Self-employed at 10 taon nang hindi nakapagbabayad ng contribution sa PhilHealth si Leilani Delfin. Sa Sabado, paalis na siya para makipagsapalaran bilang OFW sa Hong Kong. Kaya naman ngayong araw, hinahabol niya na ang pagsasaayos ng kanyang PhilHealth contribution kasabay ng ilang work documents na kakailanganin niya paalis. Kanina, natutunan namin sa seminar namin sa PIDOS, maganda talaga yung PhilHealth na ituloy kasi maganda yung benefits, lalo na sa ating ngayon is hindi natin alam kung yung pag nagkaroon tayo ng sakit. Sakto namang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng amnestiya sa mga hindi nakakabayad ng contribution sa PhilHealth. Saklaw nito ang mga kumpanya, self-employed at pribadong individual na hindi nakakabayad ng contribution simula 2013 hanggang 2024. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Kaya gagawa po tayo at inutusan ko po ang PhilHealth. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Ikinatuwa naman yan ni Leilani. Pwede naman po magbayad doon. Yes po, pwede naman po magbayad sa Hong Kong ng PhilHealth. Siyempre, magtatabi ako sa sahod ko para sa PhilHealth. Umaasa ang Malacanang na sa mandatong ito, 300,000 PhilHealth members ang makikinabang. Nag-iiba ang contribution sa PhilHealth depende sa monthly income o sahod ng isang individual. Sa mga sumasahod ng 10,000 pesos pababa kada buwan, 500 pesos ang kontribusyon. Para naman sa lampas 10,000 pesos hanggang 99,000 pesos ang buwan ng sweldo, 500 hanggang 5,000 pesos ang kanilang hulog. Habang ang mga sumasahod ng 100,000 pesos, 5,000 pesos ang kontribusyon. Pero kakayanin nga ba ng PhilHealth ang pagbibigay ng amnestiya? The waiver would run for like a year for 2026. And with paid missed contributions, then we will have more money to support all our programs. Kamakailan lang ipinag-utos ng Korte Suprema na ibalik ng PhilHealth ang 60 billion pesos na excess funds na ipinalipat sa National Treasury. Ipinababalik ang pondo sa pamamagitan ng 2026 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.